Nandito ho ngayong umaga ang actually buong pamilya po ang kasama natin, no? Si Mami Nicole Licyayo at si Maxi Licyayo at ang kanyang asawang si Matthew Licyayo. Magandang umaga sa inyo. Good morning po, Miss Love. Yes, magandang umaga, bebe. Good morning. Good morning. And very smart kid. Meron siyang pastar. O, diba? Eto na. Naku, kakaiba ang kwento mo. Napaka-inspiring ng kwento nyo ng buong pamilya. Ano ba yung pinaghuhugutan mo? Bakit gano'n na lang kalakas yung iyong paglaban sa pinagdadaanan mo at ng anak mo? Well, yung motivation ko kasi, Miss Love, is of course purpose-driven po lahat ng ito. So I do not focus solely on the circumstances or yung mga problema. But I focus more on what can I do to help other people through our circumstances. Correct. Pero hindi madali yan. Opo, Diba? opo. At hindi lahat ng mga nanay ay kagaya mo na meron kang hugot na malakas. Hindi ba? Ano yung nagiging inspirasyon mo? Tama yung parang tinitingnan mo sa positibo eh. Pero ano pa yung mga bagay na parang nagpupush sa'yo para lumaban? Unang-una po yung Panginoon. Pangalawa is yung family ko. Most especially itong anak ko kasi may sakit din siya. So, as a mom, kailangan mong lumaban para sa anak mo. Pwede ba naming malaman kung ano yung nararamdaman or karamdaman ng iyong anak? Yung anak ko po, he's actually 4 years old. He's also diagnosed with a complex congenital heart disease. Single lung na lang siya. So, isang lung na lang yung nagfa-function sa katawan niya. Yes. And then, he underwent 2 open heart surgeries. Grabe, tapang. Actually, nagka-stroke din siya sa complications. So, diagnosed with cerebral palsy and global developmental delay. Sir Matthew, paano nyo po sinusuportahan itong inyong asawa at paano kayo kumakapit? Kailangan yung lakas ninyong tatlo ngayon or ninyong dalawa bilang mag-asawa. Parang mas extra pa doon sa usual. Yes po. Sir, paano po? Well, syempre nanggaling yan sa Panginoon pa rin eh. So in every day, every challenges, whatever thing we do, we always think of how the Lord will help us and how we will do things with God together as a family. Oo. Yung breast cancer ay parang marami na tayo mga institusyon ngayon. Even sa barangay, meron na tayong mga BHW na, Yes. na tumutulong. Ano yung mga... Kasi ang alam ko, nagtutok ka sa napakaraming institusyon. Yes po. Sa barangay, meron ka rin bang isinishare sa ating mga kabarangay? Sa mga LGUs, wala pa po akong opportunity, but mostly I do my sharing as part of my advocacy sa mga private institutions. So schools, ini-invite din nila ako as guest speaker, other companies din po. Yan! At ano po ang kalagayan ngayon ng iyong karamdaman? Actually po, Miss Love, since I was diagnosed with stage 4 cancer, at this very moment, my cancer is still progressing despite of the treatments. So, I'm still waiting for the official results of the other procedures na ginawa ko last week lang. And then, maybe my onco doctors will change the overall treatment protocol. Kasi, as far as I know and as far as I was advised, lifelong na tong stage 4 eh. It's not curable. The approach na lang is more on a palliative to lessen the pain, to lessen yung mga nararamdaman. At naging advokasya mo na nga na magbahagi ng kung ano man yung mga natutunan mo. Yes, kasi Miss Love, I'm a registered nurse by profession. So when I was diagnosed, parang marami pa akong hindi alam na nga pa ako on paano ko magsisimula, ano na yung next. So how much more yung ibang tao na wala sa medical field? Ano ang maipapayo mo sa lahat ng mga kabarangay natin? Kasi hindi lang po mga kababaihan ang nagkakaroon ng breast cancer, ha? Pati mga kalalakihan. Ano ho yung maipapayo nyo sa kanila? The importance po talaga, Miss Love, of early detection and then the awareness of having the right screening po talaga. So, once na may nararamdaman yung katawan natin or meron kayong na-discover na kahit bukol man lang, have it checked right away. Sa mga
nawawala ng pag-asa, no? Nawawala ng pag-asa ng mga kababayan natin na posibleng dumaraan sa kung ano yung pinagdaraanan po ninyo. Yes. Ikaw? She's too pretty. Awi. His teeth is awi. Masakit. Oh, sorry about that. Ano po yung inyong parang mapapayo sa kanila? Ano yung kailangan nila? Gusto kong makita nila na hindi naman makita pero mula mismo sa'yo, ano yung may bibigay mong tip sa kanila? Yung mapapayo ko lang po, most especially for other people na who are going to through tough times right now, no matter how hard life gets, wag po tayong sumuko and just to live one day at a time. We do not live once, we live every day. Ganda-ganda. Napaka-positibo ng outlook mo sa buhay, di ba? Ganon po dapat. Di ba? Opo, Yan ang opo. sikreto, ano? Yes. Para malampasan ang mga bagay-bagay. And of course, yung ating faith sa Panginoong Yes. Diyos. Hi! Sumama mo sa profile, mga Connect 25. This is Love a New Verbo. For more love, to the pet, and everything updates, just click the subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and Net25 Entertainment Facebook. See ya. I love ya.